Yun, so isang magandang araw sa inyo lahat mga peace at syempre, muli ako nagpapasalamat at tayo nagkasama-sama ulit dito sa ating YouTube channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, hit mo na yung subscribe button. Maliit na bagay para sa inyo pero malaki para sa amin, no? Ayan. So, kung last time, nireview natin itong Shoei helmet. Ngayon naman, syempre, ay lalagyan natin siya ng mga accessories, yung mga essential pagdating sa riding, no? Katulad ng intercom at yung kanyang mount, no? Para sa action camera. So, kung ready na kayo, pasok muna natin yung intro. Alright mga piso, ito yung mga ikakabit natin sa ating Shoei helmet. So kakabitan natin siya ng intercom at syempre yung mount sa kanyang camera. Yan, so chin mount mga pis. So intercom napaka-importante lalo na kapag tayo ay may group ride or kausap natin yung ating OBR. So hindi na tayo magsisigawan o kung ano man. Napakadali na lang at pwede tayong mag sound trip at paalala lang, mahina lang, no? Yung rinig pa rin natin yung ating paligid. Yung aware tayo, no? Yan. So, unahin natin yung ating chin mount, mga pis. Closer view tayo. Alright, mga pis. So, ito na yung ating chin mount para sa ating action camera. So, ito po ang Hank or Hansi. Ayan, so proudly Filipino designed and manufactured. So gumagawa po sila ng chin mount, camera chin mount para sa iba't ibang model at brand ng helmet, no? So meron tayong Geely, Evo, HJC, X15 or yung Shoei, meron din tayong Arai at AGV. Yan. So, check nyo lang sa Shopee mga pis. Ayan, chin mount. Lalabas na po yan. So, open na natin. Yun. So, ito ang packaging niya mga pis, no? So, pipili natin yung So, ano ba ang laman nito? Ano ba mga kasama ng ating Hank or Hansi na chin mount? So, alam ko, sticker to. Ayan. Pwede nyong kabit yan sa kung saan. So, ito yung itsura niya mga pis. At sa tagal ko nang gumagamit ng Hansi, ay ang pinakagusto ko sa kanila ay yung talagang fit na fit. At yung kanilang tornilyo ay talaga namang hindi kinakalawang, no? Kahit isabak natin sa ulan. So, meron tayong installation guide. Yan. Panlinis para sa paglalagyan natin, no? Para dikit na dikit. Then, sticker pa rin. So, chin mount. Ayan. And, syempre, dito yung ating pinaka-chin mount. Ayan. So, 3D printed po siya mga pis. Kaya, swak na swak to sa ating mga helmet, no? Mapa anong brand man yan. Okay. At ito yung kanyang mga arm. Ayan. So, meron tayong dalawang option. So, meron ganitong klase, straight, at meron ding medyo mababa, no? Ayan. So, sa akin, ito yung ginagamit ko. Itong ganitong arm. Ayan.
Tapos meron tayong tornilyo. Yan. Alright. Ito pa pala mga piece. Ito yung parang support niya kung sakaling bumitaw, no? Pero sa experience ko naman sa paggamit ng Hanxi, yung kanyang adhesive ay napakatibay. Sobrang dikit at napakahirap tanggalin. Kaya huwag kayong mangamba na malalaglag to, no? Yung inyong camera. Okay. Alright, so start na natin na i-install yung ating chin mount. At ito na mga piece ang ating finished product. So ayan ang forma niya, no? Ayan, napakaganda, oh. Swak na swak, lapat na lapat sa ating Shoei X15 helmet. Ayan, oh. Ganda, oh. Ayan. So wala nang tanggalan niya mga piece, no? Ayan. Napakatibay niyan. Pagkakapit ng adhesive nitong Hank or Hanxi na chin mount. Ayan. Ganda, oh. Okay, so next natin yung ating intercom naman mga piece. So sa pagkakabit ng intercom, so ito po yung ating intercom. So ito yung kanyang mount. Ayan. So meron siyang adhesive. So pipili lang tayo ng lugar kung saan natin ikakabit yung ating device. Okay? So, sa paglalapat or sa pagsukat kung saan natin ikakabit, kung saan yung magandang pwesto, ay maganda po ay nakaganito siya, no? Ayan, nakakalagay sa mount para kita natin kung okay ba yung pwesto. So, pwesto natin ay banda rito para hindi masyadong matakpan yung ating logo. Siyempre, Shoei yan. Or Shoei. O, kung ano man. Kailangan hindi siya matakpan, no? Yung kanyang pagkakakilanlan. So, dito natin siya ilalagay sa part na to. Iyon, no? So, kailangan nating gandahan ng pagkakabit dahil mahirap magtanggal at maglagay ulit ng adhesive natin, no? Kailangan sure na sure tayo sa paglalagay natin, mga piece. So sabi ko nga, dapat hindi natatakpan yung kanyang pangalan na Shoei. Yun. Ayan, no? Yan. So dito na yung pwesto niya, mga piece. So idapat lang natin. Yan. Tapos pwede na natin tanggalin yung ating intercom. Yun. So ito na siya, mga piece. Nakakakapit din yan. Once na dumikit na yan ng maganda, hindi na po matatanggal yan, mga piece. Yan na. So okay na siya dyan. So ngayon naman, yung gagawin natin ay ilalagay na natin yung mga mic at speakers dito sa loob ng ating Shoei helmet. So, syempre, tatanggalin natin yung mga padding. So, tanggal tayo.
Yan. And then tatanggalin natin itong part na to. Yan. Diyan natin ilalagay yung ating speaker. Yan. So wala pa siyang parang velcro, no? So lalagyan natin siya. So sa kabila din, tanggalin din natin yung ating takip. Alright mga peeps, so dito natin ilalagay sa part na to, no? Yung ating mic. Yan. Tapos yung speaker dito sa slot. Then dun sa kabila yung isa pang speaker. So unahin natin yung ating speaker. Lalagyan muna natin ng velcro, no? So yung ating EJAS ay mayroong mga spare na velcro mount. Ayan. Ito siya. Yan. So, okay na siya. Kabitan natin yung ating speaker dito. Mga piece. And then yung ating mic. Ito yung mic natin. So, kabit na rin natin siya. So, meron din po tayong velcro dito. Yan. So, ikakabit din natin to or didikit dito sa side ng ating helmet. Yun. Yan. So, okay na tong isang side mga piece. So, sa kabila naman tayo. Tatanggalin natin to. Yung mga clip dito sa bandang head, no, yung padding ng ulo. And then tatago natin yung mga wires. So, nailapad na natin at nailatag ng maayos yung kanyang mga wirings. So, okay na mga piece. Ayan. So, ito na. Okay na yung ating Showway helmet, no? So, meron na tayong intercom at camera mount. Ayos! Goods na goods. Alright, so kumpleto na. Naikabit na natin mga piece ang ating mga accessories dito sa ating Showway X15. So, ready na siya para sa ating mga rides. Ayan. So, chin mount at yung kanyang intercom. Alright? So, baka may magtanong dyan, Pish, yung bang intercom mo ay pwede sa ibang brand? Pwede ba siyang i-connect sa ibang brand? So, pwede po siyang i-connect sa ibang brand, mga Pish, ha? Via Bluetooth connectivity. At 1:1 lang po, ha? Hindi siya pwedeng grupo na sabay-sabay na nakakonect, no? Ayan. And then, mesh din po siya, mga Pish. So, ang pagkakaalam ko ay hanggang 6 na intercom ang pwedeng mag-connect, no? Basta siya ay same model, no, ng EJAS Q8, no? Ang ating model EJAS Q8. Yan, mesh intercom mga piece. Yan. Alright, so sana yung nagustuhan nyo yung video natin ngayong araw. At syempre, bago tayo maghiwa-hiwalay, ay huwag niyong kakalimutan na i-like, i-share at i-subscribe itong ating YouTube channel. At palagdagin nyo na rin yung notification bell para lagi tayo updated sa mga videos na ilalabas ko. So hanggang sa muli mga peace, as always, stay safe, ride safe, and peace out. There's a little hole in my big head. I like to watch the white floor turn red. I like to look at myself from the outside. No signs of life, so step aside. There's a little pity